kaparokya, sa kauna-unahang pagkakataon, ngayong taong 2026 ay meron na naman pong naitalang panibagong record. Consider po natin na panibagong record po ito para sa pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey na Eat Bulaga when it comes sa number of ads. Pero bago natin talakayin yan, ay umpisan po muna natin ang online viewership ng dalawang noontime program. But yun nga po mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Bervin, ang tao sa likod ng YouTube channel na Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood niyo po ang video ko na ito. So kanina mga kaparokya, as usual, ang episode po ng Eat Bulaga ay pre-recorded. Samantalang live naman po ang It's Showtime. So kanina rin po ay wala po si Ann Curtis sa It's Showtime, samantalang si Henyo Master at Wally Bayola lamang po ang wala sa Eat Bulaga. So yun nga po mga kaparokya, huwag na po natin patagalin pa, tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime shows. Para sa It's Showtime, under It's Showtime Facebook page na may 20 million followers. At para naman po sa Eat Bulaga, under TVJ Facebook page na may 4.2 million followers. So sa oras na 2:10 PM ang It's Showtime po, sila ay may kasalukuyang segment na Tawag ng Tanghalan. So hanapin po muna natin ang live ng It's Showtime. So wait lang po tayo guys. At hanapin lang po muna natin saglit ang live ng It's Showtime. So wait a minute guys. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may segment na Gimme 5. So dito may kita po natin na ang pagitan po ng dalawang noontime shows ay 700 na kung saan ang Showtime po ay may 1,900 viewers. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may 2,600 live viewers. Ito po yung national finals ng Tawag ng Tanghalan at ang magwawagi po dyan ay uusad para po makasali or makasama nga po sa grand finals ng Tawag ng Tanghalan. So dito we consider mga kaparokya na yung 1,900 ay gagawin po natin na 2,000 viewers. So technically guys, ay both noontime show got a 2,000 viewers. So magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa It's Showtime under GMA Network YouTube channel na may 41.3 million subscribers. At para naman po sa Eat Bulaga under TV5 YouTube channel na may 2.81 million subscribers. So sa oras na 2:11 PM ang It's Showtime po under GMA Network, sila po ay may 36,000 viewers. Ang Eat Bulaga naman po under TV5, sila ay mayroong 15,000 viewers. So again sa oras na 2:12 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 36,000 viewers. At ang Eat Bulaga naman po under TV5 ay may 15,000 live viewers. So dito may kita po natin ang pagitan ng dalawang TV Network YouTube channel ay 21,000 views at pabor po yan para sa GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows para po sa It's Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.8 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.82 million subscribers. Sa oras na 2:12 PM ang Showtime, sila po ay may 75,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po sila ay may 98,000 viewers. So again sa oras na 2:13 PM ang Showtime, sila po ay may 75,000 viewers at ang Eat Bulaga naman po sila ay may 98,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay ng It's Showtime ay 113,000 viewers at ang Eat Bulaga ay 115,000 viewers. So dito ay dikit ang labanan para sa online viewership ng dalawang noontime shows. Ang Facebook live po ng It's Showtime ay 2,000 at
2,000 din po para sa Eat Bulaga. Sa TV Network YouTube channel, 36,000 sa GMA, 15,000 naman po sa TV5. At sa main YouTube channel, 75,000 po para sa Eat Showtime. At 98,000 naman po sa Eat Bulaga. So, nagkalayo lang man po sa main YouTube channel ang dalawang noontime program, pero sa TV network ay angat nga po dyan ang GMA Eat Showtime. So, dito ay wagi ang Eat Bulaga sa Eat Showtime, pero dikit po ang labanan nila sa oras na 2:14. So yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 2:14 guys. So mga kaparokya, yan nga po ang naging resulta ng kinandak nga po natin na online viewership ng dalawang noontime shows na kung saan ay nakapagtala po ng 113,000 views ang Eat Showtime at 115,000 views naman po para sa Eat Bulaga. So dikdikan at talagang very close nga po ang naging resulta ng isinagawa nga po nating online views ng dalawang noontime program. At dito ay 2,000 views lamang po ang inilamang ng Eat Bulaga. Meaning ay wagi ang Eat Bulaga sa Eat Showtime ngayong araw po ng Martes. But anyway mga kaparokya, magawi tayo sa papremyo na ibinigay ng dalawang noontime program. So kanina nga po ang Eat Showtime ay nakapagbigay ng total of 60,000 pesos. Sa 60,000 guys, ang laro-laro kit ay may 20,000 pesos. So wala pong dance challenge ang Eat Showtime kanina. Again, 20,000 pesos po para sa laro pick sapagkat hindi nga po nakuha ang pot money na 150,000 ng naglarong contestant. Si Tatay na naglaro nga po ng jackpot round sa laro pick na ang tanong guys ay kung anong edad daw po pwedeng tumakbo ang isang politiko sa pagka-presidente. So, ang daming nasagot guys ni Tatay, subalit alam naman po natin na isa lamang po ang kinu-consider. So, yun nga po mga kaparokya, ang sagot niya po ni Tatay ay 42. Yun na po ang pinakamalapit na ibinigay ni Vice Ganda. Dahil una nga po ay 50, 45, 42 at naging 35 pa po. Pero ang pinakamalapit na binigay ni Vice Ganda ay 42, which is, alam naman po natin, or sa mga hindi po nakakaalam, brother, ang edad na pwede pong tumakbo sa pagka-presidente ng ating bansa ay 40 years old. So, mali po, or hindi nga po nakuha ni Tatay ang pot money worth of 150,000 pesos. Pero biniyayaan or binigyan niya po siya ng Unkabogable Star Vice Ganda ng 10,000 pesos. Pero hindi po natin kukonsider yung personal na bigay nga po ng isang individual or isang host. Or sabihin po natin ni Vice Ganda dahil personal na pera po yun ni Vice Ganda. Sa tawag ng tanghalan ay 40,000 pesos. So dalawa nga po ang nagwagi na kung saan ay mapapasama na po sa Grand Finals. At yun nga po, tig 20,000 po ang matatanggap po ng dalawang winners, samantalang hindi po in-announce kung mababahagyan po ba ng consolation prize ang non-winner ng tawag ng tanghalan. So again, 60,000 para po sa 8 Showtime. Samantala sa 8 Bulaga, sila po ay nakapamahagi ng total na 135,000 pesos. 10,000 dito ay sa The Age is Right. Sayang guys, ay 35,000 po ang jackpot prize sa The Age is Right. Subalit, hindi nga po nakuha ito ng contestant. Sa sugod bahay ay 65,000 pesos. Bali, 20,000 dito ay sa mga nakapila. Alam naman po natin, apat po ang pwede tumanggap ng 5,000 sa mga nakapila sa barangay. 40,000 sa winner at binigyan po ng 5,000 ng Eat Bulaga si Lola, si Nanay. At sa TV5 naman po ay 60,000 pesos sapagkat isa lamang po ang nasagot sa naglaro ng jackpot round ng Gimme 5. So, yung audience po, yung tatlong audience na
makikihula ay nanalo naman po. At kasama na po sa 60,000 yung sa Bonamil. But anyway, 135,000 para po sa 8 Bulaga at 60,000 pesos naman po para sa 8 Showtime. So dito ay angat pagdating sa papremyo ang 8 Bulaga. At pag pinagsama po natin ang papremyo nila, sila po ay may total na 195,000 pesos. So, magawi tayo sa ads na lumabas sa 8 Bulaga. So, meron po silang 32 TV ads. At ito na nga po, ang kauna-unahang pagkakataon na nakatala nga po ng pinakamababang ads, number of ads ang 8 Bulaga ngayong taong 2026. Ito na po ang pinakamababang ads ng 8 Bulaga ngayong taong 2026. Sa unang gap at ikalawa ay may tig 16 TV ads nga po ang 8 Bulaga. So makukonsider natin ito bilang panibagong record. Negative man po ito guys or hindi man po maganda bilang isang record. Pero makukonsider pa rin po natin na panibagong record po ito ng 8 Bulaga. Pinakamababang number of ads ng 8 Bulaga ngayong taong 2026.